You think you just fell out of a coconut tree? Halos isang buwan matapos ang debate nila ni Donald Trump, iniatras ni US President Joe Biden ang kanyang kandidatura sa US presidential election. Nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. Inendorso rin niya si Vice President Kamala Harris bilang kanyang kapalit as the official Democratic nominee. I'd like to thank our great Vice President Kamala Harris. She's experienced, she's tough, she's capable. She's been an incredible partner to me and a leader for our country. Now the choice is up to you, the American people. Ano na ang kahinat na ng Democrats ngayong si Harris na ang papalit kay Biden sa kandidatura ng pagkapangulo? Ano rin ang nag-aabang para kay Harris sa darating na eleksyon? Here's what you need to know. Nitong July 21, ikinagulat ng mundo ang pag-withdraw ni Biden ng kanyang re-election bid. Makakatunggalin niya sanang muli si dating US President Donald Trump na siya namang Republican nominee. Pero para kay Trump, hindi naman daw talaga fit tumakbo sa pagkapangulo si Biden at mas madali raw niyang matatalo sa eleksyon si Harris. Si Harris ang running mate ni Biden noong 2020 election. Harris made history bilang kauna-unahang babaeng vice-presidente ng Amerika. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Pero nang maupo sa kanyang pwesto, hindi nakaiwas si Harris mula sa mga kritisismo patungkol sa makbang niya ukol sa immigration issues sa US-Mexico border. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Ito na ang naging mitya ng pagbaba ng kanyang approval ratings. Immigration is a very political issue in the United States. Ngayon, sa isang banda, pwede niyang sabihin na vice-presidente lamang siya. No? Maaaring bukas siya na baguhin kung ano man ang hindi magandang palagay ng tao dun sa mga nauna niyang pahayag. Ipinanganak si Harris sa California. Ang kanyang ina ay Indian, habang Jamaican naman ang kanyang ama. Dahil dito, hindi nakaligtas si Harris sa disinformation campaign laban sa kanya online. Ayon sa isang study noong 2022 kung saan sinuri ng ilang researchers ang mga datos galing X na ang women of color political candidates sa US ay madalas na naging target ng mis at disinformation, sexist online abuse at tweets na may kaugnayan sa kanilang gender at race. Kailangan i-consider yung mga misogynist at very sexist remarks ng mga kalaban ni Kamala Harris. Hindi madaling tanggapin sa ibang sektor ng lipunan ang isang babaeng mamumuno, lalong-lalo na sa isang bansa na katulad ng Amerika. Ayon sa mga eksperto, tila naging positibo para sa Democrats ang pagtakbo ni Harris. Bigla kasing tumaas ang bilang ng mga botante mula sa ethnic minorities na nagbigay ng suporta kay Harris pagkatapos ng pag-endorso sa kanya ni Biden. Lamang mad si Trump pagdating sa white voters. Inaasahan ng Democrats na makatutulong kay Harris ang pagpili niya kay Minnesota Governor Tim Walz bilang kanyang running mate sa pagkuha ng pulso ng naturang sektor. Dumagsari ng fundraising donations sa loob lamang ng isang araw ng kampanya. Nangunguna na rin si Harris sa mga election poll ngayon. Suportado ng 43% American voters si Harris, habang 42% naman ang naghahayag ng suporta kay Trump. Mas pabor ang resulta na ito para sa Democrats kumpara noong si Biden pa ang kanilang kandidato. Matatanda ang noong 2016, babae na ang naging kandidato ng Democratic Party laban kay Trump, si Hillary Clinton. Pero hindi nagtagumpay si Clinton na talunin si Trump. Handa na kaya ang Amerika para sa isang babaeng presidente? There's a very big chance, of course, that she can make it to be the first woman president of the United States and the first African-American woman president with South Asian descent of the United States. At kung sakaling manalo nga bilang presidente si Harris, ano kaya ang magiging epekto nito sa ibang mga bansa?
Ang Amerika, tinitingnan siya bilang modelo ng mga demokrasya sa ibang parte ng mundo. Kahit na sabihin mo may maraming kaguluhan ngayon sa lipunan nila, so kapag ka nanalo si Kamala Harris, dadagundong ito sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga tao, ang mga politiko ay ma-embolden na siguro nga maganda rin na baguhin na natin ang makalumang pananaw na ang babae ay hindi para sa politika. Maski raw sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW, may malaking epekto kung sino ang uupong presidente ng Amerika sa 2025. Halimbawa si Trump, nag-promise siya to ayan na naman yung promise niya dun sa wall, no? So magka-clamp down on immigration katulad nung nangyari nung panahon ni Trump nung 2016 to 2022. Isa 'yon, no? At kawawa ang mga undocumented migrants na Pinoy, no, sa United States, maaari ring magkaroon na naman ng mga hate crimes, 'di ba? Dahil kapag ang presidente mo ay nag-amplify ng mga hate speech against migrants, magkakaroon ng lakas loob ang iba na gumawa ng mga hate crimes. Habang si Harris naman, inilatag niya ang kanyang mga plano sa usaping imigrasyon at seguridad sa kanyang mga kampanya. As president, I will bring back the border security bill that Donald Trump killed, and I will sign it into law. Marami man ang nagulat sa desisyon ni Biden, maaari naman daw itong ituring na malaking pagbabago sa political state ng Amerika. Napakagandang halimbawa ng isang politiko na pinatay ang kanyang ambisyon para mag-second term at nagbigay daan para sa isang babae na kanyang vice president upang tumakbo bilang presidente.